Magandang hapon po sa bawat isa. Narito po muli tayo sa ating Bible study dito po sa Rema Fields. Ang topic po natin this week ay meron pong title na What Every Soul Must Know Before It's Too Late. At sa mga nagdaang araw po, napag-aralan na po natin yung first 12 na dapat o kailangan malaman ng mga tao bago pa mahuli ang lahat. At ngayon po, tayo po ay nasa number 13 na. Pinag-aaralan po natin ito dahil nais po ng Diyos na ito po ay bahagi natin sa mga tao bago pa mahuli ang lahat. Amen po. So dito po tayo sa number 13. Pang number 13 na po tayo na dapat malaman ng mga tao bago pa po mahuli ang lahat. Amen? So dito po sa number 13, sabi niya dito, the cross is power, where sin was defeated. Ito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sa English po, basahin ko po, no? Sabi niya, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Alam niyo po, maraming nagsasabi or nagtatanong, bakit daw pagpako sa krus ang ginawa kay Jesus? Bakit hindi na lang daw inihulog sa bangin, bitayin, o kaya naman ipakain sa mga mababangis na hayop? O sa ibang pamamaraan. Bakit sa krus? Bakit pagpako sa krus? Amen? Pero alam niyo po mga kapatid, as the verse says po, sabi niya, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Sabi niya ron, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Alam niyo po, pinili po ng Diyos ang isang bagay na kamangmangan sa mata ng mundo para mapahiya ang mga matatalino. God chose the foolish things of the world to shame the wise. Pinili po ng Diyos ang bagay na mahina sa mata ng mundo para mapahiya ang mga malalakas. God chose the weak things of the world to shame the strong. Ang krus po ay kapangyarihan. Kung saan po, ang sabi niya po umuli sa verse 18, sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang krus po ay kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpako po sa krus noon ay pinaka nakakahiyang paraan ng kaparusahan. Amen? Naalala ko po, may nabasa po ako noon sa libro na ang sabi po doon, ang pagpako sa krus ay isa sa pinakamahirap na paraan ng pagpatay. Kasi po, habang nakapako ka sa krus, ay lahat ng force mo ay nasa paa. At kailangan mong itayo yung katawan mo in order na makahinga ka. Lungs po kasi natin yung naaapektuhan sa ganoong sitwasyon. Sa sitwasyon po ni Jesus noon, dumating na po sa point na hindi na niya kinaya itayo yung paa niya. Yung katawan niya. Hindi na niya kayang itayo yung sarili niyang katawan. Siguro dahil sa pagod na rin. Kasi po, di ba, dahil nga sa nakahang siya sa krus, lahat ng force niya nasa paa niya. At bukod po doon, bago siya ipako, marami pa siyang pinagdaanan na mga pangyayari. Nandoon po na nilatigo pa siya ng maraming beses. Pagkatapos po noon, pinagbuhat pa siya ng krus. Amen po, pagkatapos po noon, maraming mga tao na kinaalimpunan siya, kinukutsa siya. Kaya naman po yung katawan niya ay hinang-hinana nung time na nakapako siya sa krus. To the point na hindi na niya kayang buhatin yung katawan niya. At yung paghinga niya, hinahabol niya hanggang sa hindi niya na kayang makahinga. Amen? Alam niyo po sa pangyayaring yon, akala po ng dyablo, nanalo na siya nung time na pinako si Jesus. Nung time na yon, akala ng dyablo na pagtagumpayan niya ang mundo. Amen po. Pero alam po natin, hindi niya alam na ang victory ng Diyos ay yung pagpako sa krus. Yung pagpako sa krus ay sign po ng victory ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, pinili po ng Diyos ang pinakamahirap na pamamaraan nang sa ganon ay hindi na tayo mahirapan.
Kasi pinakamahirap na yung bagay na naranasan niya eh. Amen po. Na wala ng dahilan para mahirapan tayo kasi yun na nga yung naranasan niya, yung pinakamahirap na paraan. Sabi niya po, the cross is power. Mga kapatid, wag po sana natin ito ma-misinterpret. No po? Kasi may mga instances po na literal, ginagamit ang cross pangtaboy sa masasamang espiritu. Amen? Minsan nga po, ginaganto pa nila yung kamay nila para mataboy yung mga masasamang espiritu. O kaya naman, nagdadala sila ng cross mismo para ipakita, para gamitin sa mga hindi magagandang sitwasyon. Amen po. At dito po, kung sinasabi dito na ang cross ay kapangyarihan, gagana po ang kapangyarihan ng cross dahil sa pananampalataya ng isang tao. Amen po. Hindi literally na cross yung may kapangyarihan, kundi gagana yung kapangyarihan ng cross dahilan sa pananampalataya ng isang tao. Amen? Kung gaano tayo nananampalataya sa pagkamatay ni Jesus sa krus para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ganun po gagana ang kapangyarihan ng krus. Sa atin pong mga Kristiyano at sa mga maliligtas pa, malaki po ang significance ng cross sa buhay po natin. Amen? Dahil dito po pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Kapangyarihan na matubos tayo sa kasalanan. Na wala pong ibang makakagawa nito kundi si Jesus lang. Amen po. Dahil sa pagkapako ni Jesus sa krus, lahat po ng kasalanan natin ay natubos. Kaya nga po sabi niya rito, sin was defeated. Amen? Kumbaga, natalo niya ang kasalanan, natalo niya ang gawa ng kaaway dahilan sa ginawa niya sa krus. At yung kapangyarihan ng Diyos, pinakita po niya sa krus. Amen po? So, yun po ang number 13, the cross is power. At dito po sa number 14, sabi niya, eternal life is a gift, not a reward. Dito po sa Romans 6:23, sabi niya po hanggang 24, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, ang gift po at reward ay malaki ang pagkakaiba. Amen? Pag sinabi pong reward, ito po yung bagay na binibigay sa iyo kapag may nagawa kang maganda or mabuti. Kumbaga, pinaghirapan mo siyang gawin. Kumbaga, inefortan mo siyang gawin. At sa huli, meron kang reward na matatanggap. Halimbawa, sa mga contest, may patimpalak na magaganap. May bagay kang gagawin. Halimbawa, singing contest. Kakanta ka, ibibigay mo yung best mo para manalo. Inefortan mo. Pagkatapos mong ma-effortan yung pagkanta mo, makakatanggap ka ng reward kung ikaw ang mananalo. Amen po. At halimbawa, sa pag-aaral po, nag-aral ka ng maraming taon at sa dulo ng pag-aaral mo, makakakuha ka ng reward. Anong reward? Ang diploma mo. Amen po. Kumbaga, ito po ay binibigay in recognition of one's service, effort, or achievements. Amen? Pag sinabi naman pong gift, ito po ay willingly na binibigay. Hindi siya nagsiserve as recognition sa ginawa mo. Pag sinabi din pong gift, ito po ay libre at walang bayad. Katulad po ng sinabi sa verse 24, sabi niya ron, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa English version po, sabi niya po rito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa iba pa pong translation, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Binanggit po dito yung freely and gift. Kasi po, ang eternal life ay regalo po sa atin ng Diyos. Ang eternal life po o ang buhay na walang hanggan ay regalo po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ibig sabihin po, dahil sa pagtubos ni Jesus sa atin, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life is a gift, not a reward. As a gift po siya, sa sinasabi dito, kasi kung titignan po natin, ikaw na receiver, ako na receiver, tayo po na receiver, ay wala namang efforts na ginawa para makatanggap nito.
Amen po. Kaya hindi siya as reward. Eternal life is a gift, not a reward, because wala tayong ibang ginawa para magkaroon ng bagay na ito. Freely na binigay sa atin ito ng Diyos. Hindi siya reward sa kung anumang ginawa natin. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, we cannot be saved by our works. Amen? Banggitin ko po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi niya po, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can be boast." Sabi niya po, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman sa inyo. Amen po. Mga kapatid, hindi po susi ang nagsiserve naman ako kay Lord Mabuting tao naman ako. Sinusunod ko naman ang mga utos niya. Hindi po ito susi para magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po. Hindi natin kailangan gawin ang mga bagay na ito para lang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes po, kailangan natin gawin ang mga bagay na ito as Kristiyano dahil ito ang dapat at tama. Amen? Pero hindi itong mga bagay na ito ang makakapagligtas sa atin. Hindi ito ang mga bagay na ito ang dahilan para magkaroon tayo ng eternal life. Amen po, kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Banggitin ko po muli dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi niya, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Amen. Dahil lang sa sumampalataya tayo kay Kristo, ang biyaya ng Diyos sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay ang maligtas. Amen po. Kaya kung maalala po natin, meron pong kwento sa Bible. Merong dalawang tulisan po na kasama si Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Naalala po natin? Yung isa po doon ay kinutsa-kutsa siya sa pagiging Kristo niya. Sabi niya po, kung talagang si Kristo ka, iligtas mo ang sarili mo at kami. Sabi niya. Samantalang yung isang tulisan po, pinatigil niya yung isang tulisan. At kinausap niya po si Jesus. Sabi niya po kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At ano pong sagot ni Jesus? Ang sagot po ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Ito po ay tulisan. Itong nais na sumama kay Jesus, yung nagsalita kay Jesus, yung kumausap kay Jesus, siya po ay tulisan. Siya po ay kriminal. Ibig sabihin, gumagawa po siya ng mga masasama. Pero nung naniwala itong tulisan na ito kay Jesus, binigyan niya ito ng regalo. Binigyan ni Jesus ng regalo itong tulisan na ito. At ang regalo po na iyon ay ang makasama siya ni Jesus sa paraiso. Ang pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po. Ito yung regalo ni Jesus doon sa tulisan na naniwala sa Kanya. Na nagpapatunay po na hindi kailangan ng mabuti mong gawa para lang ikaw ay maligtas. Kundi yung manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Yes, kailangan natin gumawa ng mga tama. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Kailangan natin sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Kailangan natin magsimba, mag-pray. Yes, tama po yan. Pero hindi ang mga bagay na ito ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kundi yung manampalataya tayo sa Panginoon. Yes, kailangan natin gawin ng mga bagay na yan dahil tayo po ay Kristiyano. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Pero hindi ito ang magiging dahilan para tayo ay maligtas. Amen po. At makikita po natin dito na yung tulisan ay naligtas dahil hindi dahil sa gawa. Amen po. Kundi dahil sa paniniwala niya kay Jesus. Sabi niya po, eternal life is a gift and not a reward. Amen po. Yan. Dito po naman sa number 15, sabi niya po, God desires a relationship, not religion.
Dito po sa Revelation 3:20, makipagbukasan po kayo sa akin. Basahin ko po para sa inyo. Sabi niya po, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. God desires a relationship, not religion. Pag sinabi pong religion, ito po is more on practices ng mga beliefs. Amen po. Sa religion po kasi, pwede nating i-practice or gawin yung mga beliefs natin kahit di po tayo connected sa Diyos. Pwede po nating sundin yung mga nakalagay sa Bible kahit hindi tayo connected sa Panginoon o sa Diyos. Pwede nating gawin ang lahat ng katuruan ng simbahan, lahat ng doktrina ng simbahan kahit hindi tayo connected sa Diyos. Meaning, kahit wala kang relasyon sa Diyos, pwede mong gawin yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. More on gawa po kasi kapag sinabing religion. Pero ang Diyos po ay hindi after sa religion. After po ang Diyos sa pakikipagrelasyon sa iyo at sa akin. God desires a relationship, not religion. Relationship po from the root word relation. States of being related. Meaning, related kayo sa isa't isa. Kumbaga, connected kayo. May connection kayo sa isa't isa. At yan po ang desire ng Diyos. Yan po ang ginugusto at gustong-gusto ng Diyos sa mga tao. Ang relationship, relasyon, yung connected tayo sa Kanya. Amen po. Alam niyo po kasi mga kapatid, madali para sa Diyos na kausapin ang mga tao kapag may relasyon sa Kanya. Amen? Kumbaga, madaling makausap ng Diyos ang mga tao kapag connected sa Kanya. Halimbawa po yung Wi-Fi. Yan, Wi-Fi. Sino po may Wi-Fi dito sa bahay? Kahit gaano po kabilis yung Wi-Fi na yan or kahit gaano pa kataas yung Mbps niyan, as long as hindi ka connected dyan sa Wi-Fi na yan, hindi mo ma-enjoy yung bilis ng Wi-Fi na yan. Kailangan mong makakonect. Amen po. Kailangan mo alamin yung password para makakonect ka. Amen? Meaning, pag hindi ka nakakonect sa Wi-Fi na yan, kahit gaano pa kabilis niyan, hindi mo ma-enjoy. Kailangan mong kumonect para ma-enjoy mo yung bilis ng Wi-Fi na yan. Amen? Alam niyo po, same sa Diyos. As long as hindi tayo connected sa Kanya, as long as wala tayong relasyon sa Diyos, hindi po natin ma-enjoy ang mga bagay na nilaan niya para sa atin. Hindi po natin ma-enjoy yung pagiging tatay niya sa atin. Kasi nga, we're not connected to Him. Wala tayong connection sa Kanya. Wala tayong relasyon sa Kanya. Amen po. In order na ma-enjoy natin ang mga bagay na nilaan sa atin ng Diyos, lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin, para ma-enjoy natin yan, kailangan natin makipagrelasyon sa Diyos. Kailangan meron tayong connection sa Panginoon. Amen po. Sabi niya po sa Pahayag 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ayon po sa binasa natin, gusto ng Diyos na makasalo tayo sa hapag-kainan. Nung ako po ay nag-worker, at pag nababanggit ko po itong verse na ito sa mga tao, pag nag-share po kami, lagi po ako may dalawang tanong sa kanila. Una ko pong tinatanong sa kanila, sino po ang kasama ninyo kapag kumakain? Sasagot po sila na pamilya ko, mga taong malapit sa akin, mga kaibigan ko. Nasagot na po nila. At susunod ko po na itatanong sa kanila, ano pong meron sa inyo ng pamilya nyo? Ano pong meron sa inyo ng malalapit sa inyo? Ano pong meron sa inyo ng kaibigan ninyo? At sasagot naman po sila, may relasyon kami sa isa't isa. Ang ibig sabihin po ni Jesus na gusto niya tayong makasalo sa pagkainan, gusto po niya ng relasyon. Di ba po sa hapagkainan po natin, sa mga bahay po natin, diyan po ay nakakapag-usap-usap po tayo ng mga kapamilya natin eh.
Amen po. Pag po may kasama tayong kumakain, may mga time na nag-uusap-usap habang kumakain. Amen? Napag-uusapan yung mga pangyayari sa buhay, napag-uusapan yung mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Amen? Yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po niya, ay nakakausap niya po tayo patungkol sa lahat ng bagay. Amen? Sa lahat ng nangyayari sa buhay po natin. At di ba po sa hapagkainan din, dyan po ay hinahain yung masasarap na pagkain. Pero minsan po, may nahahain na matatabang, hindi suwak sa panlasa mo. Minsan pa nga, merong nahahain na ayaw natin na pagkain. Pero uupo ka pa din. Kasi nga, kapamilya mo yung kasalo mo eh. Amen po. Yan po ang nais ng Diyos. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa pighati at sa pagdiriwang, sa lahat ng season ng buhay mo, gusto ng Diyos, kasalo mo siya. Gusto ng Diyos, kasalo natin siya. Amen po. God desires a relationship, not religion. Aanhin ng Diyos ang mga practices ng beliefs natin kung wala tayong relasyon sa Kanya. Aanhin ng Diyos yung pagsunod natin sa lahat kung wala naman tayong relasyon sa Kanya. Relationship must come first. Kumakatok si Jesus sa pintuan ng puso po natin, meaning, He wants to come in. Gusto niyang pumasok. Gusto niya makipagrelasyon sa iyo at sa akin. Gusto niyang pasukin yung buhay mo. Gusto niyang alamin lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Gusto niyang makipag-connect sa iyo. Gusto niya may connection siya sa iyo. Gusto niya ng relasyon sa iyo at sa akin. At once na pinagbuksan natin si Jesus, ang pangako niya, kasalo natin siya sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Amen po. At dagdag ko po dito sa Deuteronomy 31 verse 6, ang sabi po dito, He will never leave you nor forsake you. Sabi niya, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Isang relasyon na makakaasa po tayo, may kasama tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng buhay po natin. Isang relasyon po na hindi mo mararamdamang mag-isa ka. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Amen po. At ito po ang tatlong bagay na dapat pang malaman ng bawat tao bago pa mahuli ang lahat. The cross is power, eternal life is a gift, and God desires a relationship. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa oras na ito, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat nadinig namin ay mabigyan kami ng pagkakataon na maibahagi rin sa mga tao na malapit sa amin, sa mga tao, Panginoon, na kailangan ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo kaming kasangkapan, Panginoon, para maihatid ito sa mga tao, O Diyos. Isang pribilehiyo, Panginoon, na magamit mo para ma-share ito sa mga tao, O Diyos. At Lord, dalangin namin, Panginoon, sa bawat tao, O God, na mababahaginan namin, O God, ng mga salita mo, Panginoon, ay mabuksan ng kanilang isipan, mabuksan ng kanilang mga puso, Panginoon, para sa iyo, O Diyos. Dahil, Panginoon, ang nais mo lang ay makasama mo sila sa iyong paraiso, Panginoon, sa kalangitan. At ang nais mo lang, Panginoon, ay maipadama sa kanila kung gaano mo sila kamahal, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Lord, ang bawat taong makikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at mag-ingat po tayo lahat palagi. God bless you po.